behind Founders Donuts at Argonza Trading, food and beverage consultants, mentors, and real-life dream chasers. Ayan, sabi nga po sa ating title, mga ka-partners. Ayun, from business consultants, from business owners. Let's all welcome mga ka-partners, si ka-partner Christopher Estacion. Ayan, good afternoon po, ka-partner Chris. Welcome po sa Patok sa DZAR. Meron po silang pagkakataon upang bumati, mag-shoutout at magpasalamat, especially ho sa mga nakasama ho nila behind the scenes. Opo. So, ka-shoutout sa mga affiliated dito sa Founders Donuts. Thank you sa pag-aming sa invite sa amin, mga kapartner. And excited po akong dito ma-share yung mga naging experiences namin sa ating mga listeners. Yun. Sino nga ba si kapartner Chris? Ayan, Christopher Estacion. Ayan. Bago siya pumasok sa mundo ng pagnenegosyo. And a little background, taga saan ba ang mga Estacion, kapartner? Taga Cavite po. Yun, taga Cavite. Born and raised, raised sa Cavite. Yes. Ano nga po ang kanilang buhay bago ko sila pumasok sa mundo ng pagnenegosyo, kapartner? Empleyado po. So, actually, madami akong naging trabaho nung nagsimula ako. At one point, naging waiter, naging sa retail, mga clothing shop, mga ganyan, supermarket, then call center. So, madami akong napasukan na trabaho. Siguro good 8 years na empleyado ako. Then, isang bes, medyo naglakas loob, no? At nakalala ko din yung aking business partner. And na-invite na ako sa negosyo at dun ko na simulan yung aking pagnenegosyo. Okay. Ano po naging transition from being an employee tas nag-venture po kayo sa pagiging businessman? I guess yung pinakamalaking pagbabago, no? Nung empleyado ako, it was more of na parang month to month eh. Kasi inaalala ko lang, okay, may sweldo ako ngayon, kailangan kong, ito yung budget ko, hanggang doon lang, no? May konting ipon ako. Pero sa pagnenegosyo, kailangan mo kung mas mahaba eh, magtingnan ko. Kailangan quarter or 6 months. Oo. Kasi paminsan, mababa kita, minsan mataas yung kita. So yung long term ba na pag-iisip, yun siguro yung pinakamalang pagbabago. Okay. Paano nyo naisip na yung donuts ho, itong negosyo ngayon, yung magiging daan para ho sa business success po nila? Honestly, nung una, kung sinabi mo sa akin dati, no, na kung ano man yung founders ngayon, ito yung mangyayari sa kanya, gusto ko sana sabihin, yes, kitang-kita ko, but on honesty, hindi eh. Sisimula pa lang kami, ang goal lang naman namin nun is mabayaran ng konting rent namin para ma-fund yung talagang main business namin. And then, paunti-unti lang, I guess day to day na sinisikap, pinapaganda yung sistema, pinapaganda yung recipe, palago ng palago. Thankfully, no? Papasalamat din. Wow. Ano-ano po yung ino-offer po ng Founders Donuts? Sa ngayon po, donuts, syempre, tsaka mga drinks. So, coffee, tea, mga ganyan. Okay. So, ka-partner, kasi malawak ang competition sa, sa ganitong klaseng negosyo. I just want to ask po, ano po kaya yung pinaka-competitive edge po nitong Founders Donuts na dapat tangkilikin po ng ating mga kababayan? Well, posible, no? Biased ako kasi syempre, produkto namin yun eh. Yes. But pinagmamalaki namin yung aming dough. So, paniniwala kasi namin na syempre, yung donuts naman, iba't ibang flavor yan, pero yung dough, iisa lang yan. So, ang paniniwala namin, basta masarap yung dough, no? Medyo, hindi lang soft, may may laman, parang ganon. Wow. So, yun yung pinagmamalaki namin yung dough. Yun yung tingin namin, edge namin sa iba. Ano nga ba yung mga flavors ng ating donuts? Best seller na. Best seller. So, nandyan si Biscoff. Iyon nga, sabi kanina, Biscoff. Si Biscoff, Collabs. taga ng number 1 yan eh. Then, meron yung coffee almonds. And siguro yung isa sa pinakakakaibang flavor namin na although meron mga iba, pero iba lang yung take namin is yung toasted coconut. Wow. Yun yung iba yung approach namin sa mga ibang shop.
Okay. So, medyo na-intriga po ako sa mga presyo nito. Baka pwede nyo pong price reveal kahit yung price range lang po ng bawat ano po ninyo, flavors. Ano po? So, tatlong ranking no, ng price. Sisimula siya sa 49, 55, and 59. Kung bibilin mo siya per piece. Pero kung bibili kayo ng box, kahit anong flavor pa yan, lahat yan nagiging 49 pesos na lang. So, mabibili ka ng 6 na 59 pesos, still, pag box, 49 pesos na lang. So, mga 294, mga ganyan. 294. Ilang pieces? 1 6 dozen? pieces. 6 pieces. Okay. Ayun, ito po ka-partner. Sabi po kanina kasi is, parang sabi niyo po kanina, empleyado po kayo, di po ba? So, ngayon, kamusta po yung takbo ng pagninegosyo niyo since 3 years na po itong Founders Donut? Kamusta po yung pag-introduce niyo nito sa market? Masaya naman po. Natatanggap naman siya ng market so far. Nakakatuwa naman, may mga customer na nagbibigay ng mga positive reviews. So, medyo pag minsan kinakabahan, medyo nabibigyan ng lakas ng loob. So, ganon. So, yun po. Slowly, again, everyday, pandahan-dahan, may mga bagay pa talaga na may mga mali pa, pwedeng improve. Pero kasama na still po yun on process pa din. Yes, still on process. Sa 3 years, bago pa lang po yung negosyo. Yes, super baby pa. Baby pa, yes. Speaking of reviews, ano yung pinaka-flavorful na natanggap mong review at pinaka matabang na review na nakatulong din naman kahit papano sa iyong negosyo? Walang nag-stick out sa akin ngayon na as far as yung kasi every time kahit tipong masarap lang, kahit ganoon lang kasimple, sa isang mahaba, maganda pakiramdam fulfilling. Talagang talagang kahit paano yun, talagang trabaho mo, medyo nakikita mo ng positive wala nang stick out. Siguro kung meron man, it was galing complaint, no? Nung una galit na galit siya. Then kasi mali naman talaga namin. Yung tipong nagkasalanan kami, hindi namin siya nabigyan ng donuts, for example, ganon. I think ganun nga. This was during December time, 2 years ago hindi namin nabigyan siya doon. Mayroon siyang party. Tapos, complain siya. Siyempre, may party. Siya yung walang handa. So, eventually, nakausap namin siya and then, nagawa ng paraan in a later date. And then, masaya na siya. Tapos, medyo medyo supporter siya. Lagi siya nag-comment sa amin. So, yung mga ganun, I guess that's sweeter na I think about it. Dating complaint, naging supporter na. Then, yung mga posibleng hindi nagkakagusto sa produkto namin, kasama naman ho yun. Hindi mo talaga ma-please ko lahat. Ang pwede lang talagang gawin huwag kang maging masyadong emosyonal. Pag natanggap mo yun, huwag mo sabihin na hindi naman niya alam yung sinasabi. May parang bilang na atake na sa sarili niyo. Huwag naman ganon. Opo. So basta maging objective ka sa naging criticism niya. Kung talagang may punto naman talaga siya, edi gawa ng paraan. Hindi na kung paano siya makakabuti. Tama. Yes, at syempre may sinusunod na trademark o tinatawag na identity lahat ng produkto, no? Paano nyo napapanatili yung identity ho ng Founders Donuts? So sa ngayon po kasi, ang Founders Donuts, dalawa kaming partner sa negosyo. Honestly, sa ngayon, naka-pattern po siya basically sa ugali namin. Wow. Kasi yun yung alam na namin kumbaga kasi ganoon naman talaga kami. Yung design niya, yung paano kami, kasi kami din gumagawa ng mga captions sa Facebook, yung mga posts. Kami din gumagawa So sa ngayon, it's basically na tayo ba yan? Parang ganun Tayo ba yan yung design na yan, yung words na yan, tayo ba yan? Kung hindi tayo yan, edi wag muna. Okay. So, yung reflection po ng owner, yung reflection nyo po talaga yung makikita po sa store nyo. Okay, ang galing, no? Talagang passion nyo po talaga, no? Yung kasi ang dami kasing pwedeng maging negosyo, pero curious ako bakit donut po at bakit sa food industry po kayo ni ka-partner.
Well, ang unang negosyo talaga namin is business consultant kami. So, kapag gusto nyo magtayo ng mga coffee shop, mga ganyan, pwede nyo kami i-hire. And then, tuturuan ka namin kung lahat ng kailangan mo malaman doon. Then, ang nangyari lang ho nun, may cafe din kami, nagbebenta kami pizza. Nagka-pandemic, no? Decide lang kami na itigil yung cafe side kasi nga medyo tatakot kami magpapasok na tao sa aming shop. Nung nag-relaunch lang kami ng 2022, naisipan namin ano bang medyo kakaiba sa market ngayon. Nung panahon na yon, wala pa masyadong mga donut shop nun eh. Ang meron lang noon na sikat is yung kilala natin, tsaka may isang pumasok na ibang US brand. So yun pa lang po. So sabi namin mukhang may entry kami na sa negosyo. So pumasok po kami. Hindi namin alam after mga ilang buwan, may mga year. Bilang multiply po, and dami na po ngayon. So yun po. Galing. So, saan po ba yung physical store po ninyo? Saan matatagpuan ng ating mga viewers? Baka may gusto pong mag-order, gustong bumisita at mag-dine-in po doon. Sure. May kaming 7 location at the moment. Malawak na po, ano? Oo po. So, ang pinaka-main branch po namin nasa Makati. Pagtapos po ng Makati, may kami sa SM Sukat, SM Bikutan, SM Mall of Asia, nasa Bacoor, Green Hills, at saka SM Muntinlupa. Okay. Madami na rin po more on nasa mga malls na po siya. At nakita ko po sa isang playback picture is may kiosk din po kayo. May kiosk po. Okay. So, yung mga branches nyo po sa iba't ibang lugar, franchisee po ba yun? Or still branch nyo pa rin po ba? Or are you open for franchising po ba? Sa ngayon, magsisimula pa lang sa franchisee. Meron kaming kapartner sa mga malls. Then yung mga iba sa amin po. Wow. Galing. So, baka hindi magtatagal, lalawak at dadami talaga yung inyong yung inyong mga branches, hindi lang dito sa Luzon, magiging nationwide na po talaga siya. Still 3 years old pa lang po kasi ang inyong baby business. Ayan. Yes, baka nais ho nilang imbitahan ng ating mga live viewers and listeners. Paano ho ba sila ma-reach out at paano ho mag-order dito sa Founders Donuts? Sure. So, of course, pwede po mag-message po sa page namin, Founders Donuts, PH. Then, lahat ng mga branch namin, meron sa GrabFood, sa Foodpanda. Tapos may website po kami na foundersdonuts.pickup.ph. So, pwede din po sila mag-order doon. Okay. Ito ka, partner Chris, syempre sa pagnenegosyo, hindi po maiiwasan na may mga trials, may mga challenges. Ano po yung mga hamon na kinaharap nyo po sa pagsisimula nyo po ng negosyong ito at paano nyo po ito in-overcome po? Madami po eh. Oo. Honestly, ang trabaho ko ngayon is on a daily basis. Ano po problema ngayon? Ano ba't kailangan i-solve ngayon? No? Basically, ganun yung ginagawa namin ngayon eh. Sa ngayon, ang pinaka-issue namin is kung paano siya i-scale. Yun. Kasi iba ho ang pag-manage ng isang negosyo compare sa mga iilan. So, nandyan po yung quality control. Lahat dapat same ng ginagawa. Mahirap yung maging experience ng isang customer sa isang branch, iba naman sa iba. Yun nga. So, honestly po, sa ngayon, medyo learning pa. So, ginagawa ho namin ngayon is hanap kami ng mga iba't ibang technology, no? Baka may pang technology pwede kang gamitin para mas streamline. And really talagang paghahanap talaga ng mga pwedeng courses, mga kaalaman, no? Para ma-upgrade yung sarili ko. Tama. Gaano po ka-importante sa pagnenegosyo ka, partner Chris, yung surround your people with the right person? Napaka-importante po. Napaka-importante. Honestly, sa paniniwala ko, yun yung pinakamalaking dahilan, no? Kung paano namin naabot, kung ano meron kami ngayon. Naniniwala po talaga ako na tanggalin mo yung business partner ko, tanggalin mo yung isa sa staff namin, tanggalin mo kahit sino dyan, mag-iiba ho talaga yung maging takbo ng negosyo namin. So, naniniwala po talaga napaka-importante talaga nun. Tama.
Yes, napansin ho namin no na 7 na ho yung branches nila and still counting. Paano niyo ho napapanatili yung consistency nung quality ho nung inyong produkto sa dami ho nung branches po? And syempre sigurado marami din ho kayong mga upcoming pa na magbubukas ho no na branches. Mm-mm. So una po, pag kailangan ipadali yung proseso. Lahat ng proseso po namin, kailangan talaga maliit yung room na magkamali talaga yung kung sino man yung gumagawa. So, kailangan mas streamline yung process din. Kailangan, I guess yun yung main focus namin ngayon. Kailangan yung required skills para gawin yung isang bagay, pinapababa talaga. So that mas maging consistent siya. Okay. Sa ngayon kasi inflation, paano nyo po napapanatili still yung consistency po nung bawat products po ninyo when it comes sa sa budgeting, sa inflation time po? Opo. So ayun po, medyo mahirap talaga. Oo, no? Kasi yung iba, nagbabago yung quality para ma-meet pa rin nila yung goal nila. Kayo po, how do you handle it? So that one talaga medyo mahirap. Kasi currently, medyo nagkaroon na kami ng slight price increase Actually, our first increase sa 3 years. So it's medyo mahirap siya in the sense na hindi mo kasi alam kung tatanggapin ng tao, kung tataasan mo yung presyo. Pero pag hindi mo naman tinaas, medyo ipit ka naman sa magiging kita. So first, siyempre sa amin, alam namin kailangan talaga high quality yan. Yes po. Kasi pag hindi high quality yan, posibleng may mawalang mga customer sa amin. So ibig sabihin, kailangan kami magawa ng paraan, usually supplier. Hanap kami ng mga supplies na tatama siya dun sa price range na gusto namin. At the same time, yung quality din na gusto namin. So doon na lang siguro kami magiging creative ng konti. Paano hanap ng tamang supplier. At the same time, yung proseso namin. Paano namin medyo mas streamline, mas less gastos. Medyo maging creative na lang sa pag-minimize ng cost ng raw materials. Kasi yung ibang mga negosyante ka partner Chris, yung hindi nila alam kung paano nila lalabanan yung inflation. So anong nangyayari, nalulugi hanggang sa nababankrupt na lang yung negosyo po nila. Kaya naitanong ko po kung ano po ba yung dapat gawin pag may hinaharap na ganyang challenges yung isa sa mga negosyante na nakikinig po ngayon. Well, kung ma-share ko po, kasi recently nag-price increase kami. Opo. Honestly, I have to admit, medyo takot kami dun Kasi may mga tao na talagang pag nakita nilang nag-increase, medyo back off na sila Yes, hahanap kasi ng mas mura yan Exactly. Pero nangyari sa amin, honestly, wala kami naging pushback Wow. Wala akong nagsabi na nag-increase po pala kayo. So, in that regard, kasi ang sa tingin namin, sa nangyari sa amin, I guess magtiwala kami sa produkto namin. Totoo. No? At kailangan yung message namin sa mga customer namin, hindi siya yung, bili kayo dito kasi mura. Bili kayo dito kasi ito yung produkto na ino-offer namin. Ito yung quality, ito yung lahat. Kumbaga, nung nagmang-market kami, hindi na siya nakafocus sa price. Ayun. Yes. Para naman ho sa mga gustong sumabak din sa ganitong klase ng pagnenegosyo pero takot mag-take risk kagaya mo ho ka-partner Chris. Ano yung maipapayo nyo ho sa kanila? Okay. So background po Ako po I am overthinker ako. I am like that. Talagang lahat ng bagay talagang medyo takot ako You can call me medyo conservative, no? So nakakatulong talaga sa akin yung mga tao sa paligid ko. Okay. May mga kilala ko medyo risk taker, no? At pag medyo kukuha ko ng advice sa kanila, kailangan ma-balance ko sa sarili ko. Take into advice nila. And then sometimes, nagpe-prepare ka ng isang bagay, you have to talagang jump na lang Tipong handa mo sa sarili mo na it will never be 100% na magiging okay lahat, na bilang magiging perfect situation. Pili ka siguro percentage, 80%. Pag pili mo 80%, ready ka na.
minsan gawin mo na lang eh. Mm. And then, medyo hope for the best. Kasi nag-prepare ka naman eh, kahit pa paano, 80% ready ka na eh. So Whatever it takes, no? Opo. And it really doesn't matter, just medyo gawin mo na lang. And then subukan natin. Okay. So, ang pagnegosyo talaga, hindi mo kasi alam kung mananalo ka kagad eh. Hindi mo alam kung minsan kasi nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Tapos, hindi agad-agad na nababawi mo yung, kumaga, yung sinasabing ROI, di ba, ka-partner? So, sa panahon po nung nagsisimula po kayo, since 3 years pa lang po siya, naibalik na po ba ang ROI ninyo, ka-partner? Siguro ito po, in the sense na yung initial, yes po. Okay. But ano po talagang, lalo sa simula, hindi ka pwedeng basta-basta magtanggal ng pera dyan eh. Kung gusto mo talaga paluguin yung negosyo, talagang kung ano man kinikita, kailangan ibalik mo. Kailangan hanap ka ng training, hanap ka ng mga better equipment. So in that regard, going there. But yung initial, talagang way above naman talaga. Ayun. Yes. At syempre, maraming nagkomento na may mga katanungan din ng ating mga live viewers and listeners. Ayan, basahin natin kasi baka magtampo sila sa atin. Umpisahan natin kay My Mood. Ayan, nakaka-inspire ang kwento po ninyo. Ang mga payong tulad ng sa inyo ay nagbibigay lakas ng loob sa mga small business owners kagaya ko. Wow. Ayan, sabi naman ni Clay Perez, ano pong kaibahan yan sa ibang donut? Ayan, which is nasagot naman kanina yung kanilang competitive edge. Sabi, ulit pahabol ni Maymud, grabe, mukhang malambot at flavorful. Next target ko na to. Sabi ulit ni Clay, wow, naka 7 branches na po kayo. Meron din po ba sa Makati? Meron ba? Meron. Meron. Sabi nila kanina. Sabi ni Viralist, manifesting this donut in my mouth very soon. And Sherry, sabi niya, wow. Sabi ulit, paano daw umorder? Ayan, which is nasagot kanina. And si Lelay naman sabi, ibang level mula sa pagbibigay ng payo. Ngayon ikaw na ang gumagawa ng sariling tagumpay. Good job po, sir. Sana may pa-donut po sa birthday ko. Ayan. Sige, message nyo lang daw po si ka-partner Chris sa Finlasyo na contact details kanina para mayroon siyang pa-birthday sa'yo na donut. Ayan, gabi no. So, Ka-partner. ka-partner Chris, eto, sa mga nai-invite kasi namin dito, talagang tinatanong namin kung ano yung nagiging, kumbaga, guiding force po ninyo sa mga panahon po na hindi smooth sailing ang lahat ng bagay sa pagnenegosyo. So, ano po ba yung nagiging gabay nyo po sa tagumpay? Well, sa akin po, it's more of ano ba talaga yung goal ko, no? Ano ba yung dream ko sa buhay ko? At any point in time, pag gumagawa ako ng mga desisyon, lagi kong iniisip, ito bang desisyon na to, makakatulong ba to sa aking dream ko? Makakatulong ba to sa yung taong gusto kong maging in the future? Kung nagme-meet siya, hindi gagawin ko siya. It's as simple as it can get po. Okay. Ayan. So, importante talaga, no, kung ano yung passion mo, yun talaga yung sundin mo. Ayan. So, future goals, ano po yung pangarap po ninyo? Long-term goals po sa Founders Donuts? Katulad po ng, I guess, ibang negosyo, gusto na lumaki. Yes. So, hopefully, mabigyan ng pagkakataon, actually maging international brand. Wow. So, yun yung goal. Kung kailan man marating yun, tingnan natin. Okay. But hopefully, mangyari. Ayan, ka-partner Che, meron na pong pahabol na comments from YouTube Live. Ayan, sabi ni Axel Carr, solid yung mga tips po ninyo pang master's level. Oh, di ba? Appreciate po niya yung mga tips po ninyo, ka-partner Chris. Ayan. Ito naman, sabi daw po ni Maxine de la Serna, nakaka-inspire naman po yung story niyo po, sir. Dating tagapagbigay ng payo about sa negosyo hanggang sa nakapagtayo na din po ng sariling negosyo. Ayun. Ayan, maraming salamat po sa ating mga live commenters and yung mga nanonood po, no, na nagbibigay po ng kanilang insight po dito sa episode na ito. Yes, ka-partner Che.
Yes, ayan. Maraming salamat po for inspiring po our loyal, patalkers and kapartners dito sa Patok sa DZAR. Medyo napasarap po ang ating kwentuhan, no, kapartner Chris. Ayan, pero medyo bitin tayo sa oras. Ayan, so atin hong natunghayaan ang istorya ho ng kwento ng tagumpay from business consultants to business owners ni kapartner Christopher Estacion, and i-recognize din natin yung kanyang kasama. Nandito lang sa gilid ngayon si kapartner Ramon Pedro. Ayan yung business partner ni kapartner Chris na mahiyain daw po, mga kapartners. Yes, ayan. So yan ho ang kwento sa tagumpay ng Founders Donuts. 28 minuto makalipas po ang 1:00 ng hapon. Magbabalik po ang programang Patok, may oportunidad sa bawat katok. Huwag bibitiw, magbabalik ang Patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio.